sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Nasa ika-4 na linggo po tayo sa karaniwang panahon. At ngayong linggo po ay ang pambansang linggo ng Biblia. Sa Ingles, National Bible Sunday. At ito rin ay linggo para sa buhay. Sa Ingles, Pro-Life Sunday. Marami po mga intensyon, ngunit mahalaga din kalakip nito ang mga petisyon, kahilingan. Marami po nagpapaabot ng mga dasal nila. Sapagkat sa lakas natin kolektibo, sama-sama pinagbuklod, nawa tayo ay paboran at sagutin ng Panginoong Hesus ng kanyang matamis na oo sa ating mga itinataas na mga kahilingan. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinanulutan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpuni ka namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalo mo kami makasamba sa iyo na may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming ibinunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong paghahari ni Josias, kinausap ako ng Panginoon at sinabi niya, bago ka ipinaglihi, kilala na kita. Bago ka ipinanganak, itinalaga na kita sa akin upang maging propeta sa lahat ng bansa. Magpakatapang ka, humayo ka at sabihin mo sa kanilang lahat ng inuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon, pagkat hindi ka sumusunod sa akin. Lalo kang matakot kung naroon ka sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng mga Huda, ang mga pinuno ng mga saserdote, ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag na haliging bakal. Pagkat ako ay mag-iingat sa iyo, ako ang Panginoon na nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoong, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko na mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa.
Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapong kong iahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa ng pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, buong taimtim niyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila at ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw, upumpyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man akong ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, anupat napalilipat ko ang mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi na naghihili, nagmapapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi palubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalaman ito, tulad ng pagkakikilala sa atin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia,
ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa sinagoga. Natupad ngayon ang bahagi ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba itong anak ni Jose? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din niyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan. Ang mga nabalita naming ginawa mo sa Capernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3 taong kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi kanino naman sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami na mga kitungin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman pang taga Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Si Jesus ang himala. Siya'y ating makilala. Si Jesus ang himala. Siya'y ating makilala. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Pagpasensya nyo na po, sinisikap po natin na isaalang-alang ang petisyon ng lahat dahil napakadami natin, hindi lamang sa loob at sa labas ng simbahan, pati ang mga kahilingan ng nasa sumusubaybay sa pamamagitan ng live streaming sa labas ng bansa, nakararating sa atin. Sinisika po namin, ako, sa pang-araw-araw na dasal at ang mga kahilingan, binabasa ko po. Ay, hindi po ako Diyos, ako'y tao rin, napapagod din. Pero sinisikap ko po, pagpasensya na, pero nasa puso at damdamin at intensyon natin na alam ko napakahalaga. Hindi po ba ang ating isinasangguni sa Kanya? Tulong-tulong po tayo magdasal. Ang sitwasyon, ang kalagayan ng bawat kapatid sa komunidad ng Nazareno ay mahalaga. Makita ng Senyor sa puso natin
na ang kapakanan mo ay isinasaalang-alang natin. Pinaparating natin yun. Bagamat tayo kulang, tayo hindi perpekto, tayo napapagod din, tayo tao lang, pero ang ating magandang intensyon, Panginoon, pakinggan niyo po ang iyong bayan. Ang ebanghelyo po natin ayon kay San Lucas, walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Sa bayan niya, sa nayon niya, sa mga kamag-anak niya. Walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Pag ninilayan po natin ang pagiging propeta, naranasan niyo na ba yung matanggihan? Naranasan niyo na ba yung maayawan? Ayoko sa'yo. Ayaw namin sa'yo. Repudasyon. Rejection. Di ba maluha-luha ka? Ha? Ayaw sa'yo. Ayoko sa'yo. Yan ang hindi nila yan ang kataga natin. Hindi nila nakilala, hindi nila tinanggap, hindi nila sinalubong, hindi nila niyakap. Kasi naman, sanayo may mga magkakapitbahay. Inggit. Di ba yung anak ni Hosean? Inggit. Sabi ito pa, galit, nagngingit-ngit sa galit at inggit. Yan po ang nadama ni Jesus. Kaya sinabi niya, walang propeta. Siya po ay propeta. Galing ako sa taas. Galing sa langit. Walang propetang tinatanggap sa sariling bayan. Pagka-propeta. Unang pagbasa, propeta Jeremias. Ang propeta ay propeta ng katarungan at katotohanan. At ang katarungan, pinapaboran ang mga dukha. Ang may nasasaktan. Ikaw naman, taga-ulit ka lang naman ang gusto ng nasa taas. Sumusunod ka lang naman. Hindi mo naman inimbento ito. Hindi naman galing sa iyo. Ano yung mensaheng matapang? Matapang ang mensahe. Ang mga nasa alta sosyedad, nagpapakasasa, nagpapakasarap sa buhay. Inaapi nyo pa yung mga maliliit. Kung hindi kayo magbabago, mapapasa impyerno kayo. Kayong mga mayayaman, gaganda ng mga bahay ninyo, mga mansyon, mga nasa palasyo kayo. Kung hindi kayo magsisisi, masusunog kayo, matutupo kayo. Yung mga wala naman sigurong milyonaryo dito, no? Pero yan ang kinakampihan ng propeta, yung mga maliliit. Hirap na nga sa buhay. Ang magandang balita, babalik ta rin ng Panginoon ang kaayusan. Yung mga nasa taas, ibabagsak. At yung mga nasa ibaba, itataas. Kaya nga ang propeta, katarungan, katotohanan, kinakampihan yung mga naapi at ang mga nabibigatan sa buhay. Sa pangalawang pagbasa natin mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Medyo kanina matapang-tapang ako. Ito naman, siya yung propeta, pinapaalala sa atin yung mga pangmatagalan.
pang-eternal. Tayo'y mag-ipon para sa langit po. Pinapaalala ng propeta yung hindi panandalian, pansamantala, yung kumukupas, yung mga lumilipas, yung mga naagnas. Huwag po natin ang atensyon at buhay natin itapon doon. Ano yung mga tumatagal? Pananampalataya, pag-asa at, lagi kong dinidiin ito, pagmamahal. Mga bagay na mahalaga, katulad ng katarungan, katotohanan, pero pagmamahal, pag-ibig, pagkakawang gawa. Sa unang pagbasa, para tayo sa mga naapi, para sa tayo yung mga naiwanan na ng buhay. Pero sa pangalawang pagbasa, pinapaalala ng propeta, yung kaugnayan natin sa isa't isa. Maging sibil tayo. Respetuhin natin ang ating kapwa. Huwag nating kainggitan. Ang tagumpay niya, tagumpay natin. Yan po ang dumako na po tayo sa Ebanghelyo. Una, propeta ng katarungan. Kontra sa mga pang-api. Pangalawa, ang propeta ay propeta ng mga bagay na tumatagal, eternal, magpasawalang hanggan, at hindi sa mga kumukupas at lumilipas. Sa Ebanghelyo natin, ayon kay San Lucas, ang propeta pinapahalaga sa atin na makilala natin ang Diyos. Matanggap natin siya. Ang propeta sinasabi, ito ang salita ng Diyos. Makinig tayo sa Kanya, hindi yung kukontrahin natin. Malayo ang damdamin. Para bang estranghero? Para bang banyaga ka? Ayun nga, ang propeta nga, ang mensahe niya ay universal. Hindi ito pang nayon, hindi ito pang kampo, hindi ito pang partido. Oh, yan ang political na partido mo. Kalaban yan, political na partido yan. Kontra tayo. Iba yung kampo mo, iba yung grupo mo, iba yung tribo mo. Ang propeta, hindi po. Siya'y para sa lahat, hindi lang. Kaya nga si Jesus, pinapaliwanag niya. Ginamit yung halimbawa ng dalawang propeta, si Elias at Eliseo. Kaya dito, naggitngit sa galit sa mga kababayan niya. Nung kapanahunan ni Elias, pinapunta ang propeta ng Diyos, hindi sa mga taga-Israelita, hindi sa mga Israelita. Sa kay dami-dami ng balo ng nagugutom noon, kanino pinadala si Elias? Hindi sa loob ng Israel, sa labas, sa isang balo sa Sarepta, sa Sidon. Gagalit na. At nung isa pang propeta, ang panahon ni Eliseo, ang dami-dami may ketong sa bayan ng Israel. Pero kanino pinadala? Tagalabas pa ng Israel, si Naaman na taga-Syria. Ito po, mga kapatid, wag po nating tanggihan. Balikan po natin ang ating personal na karanasan na ikaw inaayawan. Ang hamon sa atin bilang mga deboto, lumapit, makilala, matanggap, lumapit, kaibiganin, mahalin ang ating kaugnayan. Nakalimutan ko nga pala, pasensya na po. Sabi na nga ba, pasensya na po, tumatanda na po ako Meron pong sa unang pagbasa, 3 larawan. Muog. Tapos naman ay haliging bakal. Pangatlo, pader na tanso. Nako. Ibig sabihin nito, kakampihan ka ng Diyos. Mabalik tayo
Ibiganin natin ang Panginoon. Siya po'y maging malapit sa ating puso. Sige po. Makilala. Ito po. Tutula na po ako. Walang tanikala. Tinanggal ang sala. Wala nang ulila. Pighati na wala. Huwag nang maantala. Hindi ka tulala. Hindi rin abala. Hindi mag-akala. Jesus ang himala. Siya'y ating tiwala. Tayo'y pinagpala. Misa'y ala-ala. Niligtas ang madla. Pumuri ang dila. Jesus ang simula. Kristo'y makilala. Salamat muli. At sinasalubong natin kasi napakadami ninyo. Dati kasi nung iba mga linggo, sarado pa tayo, walang pumapalakpak. Makilala, espelengin ng makilala. M-A-K-I-L-A-L-A-M. Mahalin ang Nazareno. Pakiulit. A. Adorasyon para kay Jesus. Kay Kristo ay sambahin. Ay ingatan ang kaluluwa. L. Laging magdasal. A. Aminin ang kasalanan. L. Laging makipagkapwa. At A. Huling letra po, atin tanggapin siya sa puso natin. Ating tanggapin siya sa puso natin sa tulong ni Maria, ni San Jose. Nawa po, imbis na tanggihan, imbis na rejeksyon, imbis na repudasyon, imbis na ayawan, imbis na sabihin natin ayoko sa inyo, tanggapin natin, salubungin natin, makilala natin, makipag-ugnayan tayo sa ating padama natin na tayo'y nagmamahal sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, bukas puso kaming dumadalangin sa iyo, Diyos naming Ama, upang matanto namin ang iyong kagustuhan sa mga dinaranas namin sa buhay. Iniluluhog namin ang aming panalangin, tugon po natin. Panginoon, sa iyong pag-ibig, kami lingapin. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami lingapin. Patuloy nawang pakinggan at ipangaral ng simbahan ang mga katotohanang itinuro ni Hesukristo, lalong-lalo na ang paggalang sa buhay at pagmamalasakit sa mga mahihina at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami lingapin. Paglingkuran nawa ng pamahalaan ng mga mamamayan ng buong katapatan at walang panlalamang upang makapamuhay ang bawat mamamayan ng wasto at may dignidad. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami lingapin.
Pag-aralan nawa ng bawat botante ang pagkatao at plataporma ng bawat kandidatong naghahangad ng pwesto sa pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami lingapin. Pagpalain at gabayan mo nawa ang mga grupong may adhikaing pangalagaan ang buhay ng tao laban sa mga makamundong ideolohiya. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami lingapin. Patawarin nawa ng Diyos ang mga kahina at pagkukulang ng mga kapatid naming yumao upang tuluyan silang makasapit sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig kami lingapin. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Nawa ang iyong salita at Eucharistia ay maging lakas at aliw namin habang naglalakbay kami patungo sa iyong kaharian. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo, yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Manalangin po ang kayo, lahat. mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay yung tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak na naging hindi na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwain. Nilob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad sa pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan.
sa pilay ay nagpalakad, natiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Pagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maawa po kayo, ingatan aming bahay, pinsalay ilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya, naway walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay maawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng likaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na 12. Poong Senyor purihin, haring nasa trono, kanyang alay sambahin, viva Nazareno. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang.
sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging na aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling ng iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay, sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailihan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalala nila mga pangakol sa binyag na ikaw ang ibigin at paglilingra bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesus Kristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang pusong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati